Anong ginagawa nyo kapag malungkot kayo? What do you do when you are stressed, sad, and depressed? May dalawa po akong natanggap na napakagandang payo o advice. Anong magandang gawin kapag tayo ay nalulungkot? Una, sabi po, lagay nyo daw yung problema nyo sa My Day ng inyong Facebook. Bakit po? Kasi pagkatapos lang daw po ng 24 hours, mawawala yan. Hindi po ba? O nga naman po, no? Napakagandang paalaala. Alisin mo sa iyong isip, kalimutan mo ang iyong inaalalang problema. Amen? Habang nandyan sa iyong isip, manganganak yan. Habang nandyan sa iyong ulo, nakakabigat sa iyo yan. Pero pangalawang advice po, kapag meron kayong problema, magkape kayo. Kapag kayo'y nai-stress, magkape kayo. Kapag kayo'y nadidepress, magkape kayo. Kapag wala kayong pera, magkape kayo. Kapag may sakit kayo, magkape pa rin kayo. Bakit? Basta't kape lang po ng kape, habang hindi ikaw ang pinagkakapehan. Magkape po kayo, mag-enjoy kayo, kasi darating ang araw, hindi ka na makakapagkape. Meron ng ibang taong magkakape sa iyong lamay. Hindi po ba? Mga kapatid, tandaan po natin may hangganan ng ating buhay. Hindi po humahaba ang iyong buhay sa kakaisip sa inyong mga problema. Kaya mga kapatid, huwag niyong sayangin ang inyong mga oras. Maging masaya kayo ngayon. Choose to be happy always. Choose to see the light in the midst of your darkness. Choose to smile even in your pains and problems. Amen? Kasi ito lang po ang aking pinagtatakhan. Bakit ba ang hirap nating pasayahin? Why is it so hard for us to be happy, to be joyful? Para maging masaya tayo, kailangan pa natin ng tulong sa labas o kaya naman sa ibang tao. Hindi ka matatawa kung walang magjojoke o magpapatawa sa iyo. Hindi ka mangingiti kung walang magpapangiti sa iyo. Hindi po ba? Kaya naman meron pong umiinom, meron nakikipagsugalan, merong nagdadrugs. Bakit? Kasi gusto nilang maging masaya. Iniisip nila ang mga bagay na ito ang magpapasaya sa kanila. Hindi po ba? Meron din mga taong na-addict sa video game, sa social media. Kasi kailangan natin ng tuwa galing sa labas para tayo lang ay maging masaya sa ating mga kalooban. Di po ba? Pero ang nakakapagtaka, ito po, isipin nyo ito. Bakit pagdating po sa pagiging malungkot, hindi natin kailangan ng tulong galing sa iba? We can be perfectly sad without the help of other people. Kayang-kaya natin maging depressed na mag-isa. Kaya mo magsimangot kahit na walang tulong sa iba. At minsan nga, pinapasa mo pa yung lungkot mo sa iba. Madalas kapag ikaw ay malungkot, gusto mo yung mga katabi mo, yung mga ibang tao, malungkot din sila. Di po ba? Pagdating po sa pagiging masaya, kailangan mo ng tulong. Pero pagdating sa pagiging miserable, kayang-kaya mong malungkot na mag-isa lang. Diyan tayo eksperto eh. Yung ginagawa nating kawawa at kaawa-awa ang ating mga sarili. Di po ba? Halimbawa na lang po, pagdating po sa pera, kapag pinag-uusapan natin ang kayamanan, pag tinanong ka, kumusta ka na? Ano po madalas sagot ng ibang tao sa inyo pagdating sa kanilang pera, financial status? Ang isasagot nila, kung ako magtatanong, sasabihin nila, ito po, Father, ang hirap ng buhay. Walang pera. Di po ba? Ganyan ang sagot ng napakarami sa inyo. Aminin, amen? Pero mamatay man po ang sinungaling. Ano po ang katotohanan? Talaga ba? Wala kayong pera? Meron o wala? Yung totoo. Meron! Hindi po ba? Meron kayong pera. Pero anong script ng napakarami sa inyo? Pang-famas! Pang-telenovela! Sinasabi, mahirap ako, wala akong pera. Di ako naniniwala dyan.
Kasi kung totoong walang pera mga Pilipino, dapat walang tao sa mall. Di po ba? Kung walang pera ang mga Pilipino, dapat walang tao sa palengke. Kung wala kayong pera, dapat walang nagpapaload sa inyo. Maniniwala ba kayong walang pera ang tao pero meron siyang perang pambili ng Red Horse? Meron siyang pera pang sugal? Merong pera pambili ng drugs? Di po ba? Tingnan nyo na po. Napaka-dramatic ng mga tao. Na yung mga may sakit sa inyo, diyan din po magaling eh. Nagse-self-pity. Minsan, kapag nag-a-anoint po ako, papasok pa lang ako ng kwarto, umiiyak na yung may sakit. Bakit? Kasi ang akala po ng ibang may sakit, kapag sila ay ina-anoint, nilalagyan ng langis ng pare, akala nila, mamamatay na sila. Mga kapatid, it is called the anointing of the sick. It is not the anointing of the dead. Di po ba? Kaya nga pinagdarasal ka para gumaling ka. Sino naman ang matino na magdadasal para ikaw ay mamatay? Pero yan kasi ang kahinaan ng mga may sakit. Mahina na ang katawan,